Okay. So, good afternoon sa lahat. Week 3, no? Third week tayo ngayon ng paralegal training na supposedly program for 12 weeks, pero tiyan natin baka mag-extend tayo kasi napakadami. For this week, tuloy natin yung ating discussion sa labor standards. So, natapos tayo sa weekly rest period eh. Ito na yung next na article doon sa ating, di ba last meeting, nag-compute tayo ng mga holiday pay, di ba? Yung mga ibang night shift differential, overtime. So, ngayon, part pa rin ito nung kabuuan nung book 1 na tinatawag o ng labor standards. Sabihin, ito yung mga minimum ng batas para sa isang manggagawa. So, Article 91 na tayo. Right to weekly rest day pay. Ano ba yung weekly rest day na yan? Ito marami nagtatanong din yan sa akin sa page, no? Ang nakalagay lang sa batas is not less than 24 consecutive hours after 6 consecutive normal work days. Ibig sabihin, sa isang linggo ay dapat meron kang at least isang buong araw, isang buong 24 oras na pahinga. Diba? Pwedeng Sunday yan, pwedeng ibang araw, depende yan. Pero dapat lang, buong 24 oras na hindi ka nagtatrabaho. So pwede yung hindi Sunday. Kasi yan ang madalas tanong eh. Sunday po, pinapasok kami, may extra bayad daw po ba? Yan ang madalas itanong eh. So, ngayon, hindi na Sunday ang paramihan ng mga rest day. Yung iba, weekdays nga eh. Basta 24 hours. No? Pero sino ang nagdetermina nun? Diba? Ang general rule, yan ay employer ang magsasabi. Diba? Hindi mo pwedeng piliin. Gusto ko po sana Tuesday. Gusto ko po sana every Sunday talaga ako rest day. Hindi pwede. Employer ang may pumili. Except kung merong CBA. So kung may union tapos may CBA, pwede mo ilagay sa CBA yung rest day ng mga manggagawa ay ganito, araw. Pwede mo alternating, etc. Di ba? Tapos minsan kapag nag-issue ang Secretary of Labor na ito yung rest day. Ngayon, wala yan. Walang ini-issue ang Secretary of Labor na dapat na rest day. At number 3, kaso ito based on religious grounds. For example, may iglesia din ba dito? Iglesia ni Cristo? Wala. Kasi yan yung case ng Iglesia ni Cristo na I think it was Saturday. Ang pinipili niya Saturday ang kanyang rest day dahil nga yun yung araw ng samba. Ayaw ng kanyang employer. So nagkasuhan sila. Ang kinalabasan, sabi ng Supreme Court, the right to religion is greater than the property right ng employer. So mas mataas na karapatan yung right to religion daw kaysa doon sa management prerogative. So, pero naman, kung maayos naman ang relasyon ng management saka ng union o kaya ng manggagawa, madali naman yan. Siyempre, preferences ng worker dapat i-take into consideration din sa kung kailan ng kanyang rest day. Basta siyempre, ang main consideration yan, kung walang religious consideration, is yung business operations ng employer ay huwag mahamper, huwag matigil, huwag maapektuhan. Kailan naman nire-require? Pwedeng ipilitin. Sabi, di ba, 24 hours within a week period, dapat may 24-hour rest day. Pero kailan pwedeng mandatory na pumasok ka? Itong mga exceptions na to kapag pareho, kung mapapansin nyo, sa exceptions ng overtime pay. Ng overtime work, no? So, di ba, general rule, hindi ka rin pwedeng pagpilitin ng overtime para hindi ka rin pwedeng pilitin magtrabaho sa rest day mo. Pero, pag may urgent work na kailangan sa mga makina, equipment, o kaya para huwag mabulok yung mga produkto, yan, mga ganyan. May emergency, yung force majeure, ibig sabihin yun, fortuitous event, o yung hindi inaasahang parang may earthquake, ganyan, o bagyong malakas. Kapag nakadepende sa favorable working conditions mo ay yung weather to take advantage. Yan.
Pag yung nature mo ay hindi ng trabaho, yung makina, for example, hindi pwedeng itigil. Dapat dire-diretso. Hindi dapat merong pumapasok ng rest day. O kaya pagka merong abnormal pressure of work. Ito, medyo catch-all tong number 6 na to. Ibig sabihin yan, kunwari, may Christmas rush. Maraming kailangan at inyong mga produkto mga pangregalo sa Pasko. So kailangan nyo failure to work during an employee's rest day does not justify disciplinary sanction or outright dismissal. Kahit na kunwari, may emergency, hindi ka nakapasok sa rest day mo, hindi ka pwedeng ma-dismiss daw, ma-terminate dahil doon. Yan yung kaso ng Remerco Garments Manufacturing versus Ministry of Labor. So, hindi siya terminable offense kahit na hindi ka nakapasok sa rest day. Kasi nga, hindi ka naman dapat talaga pumasok nun eh. Di ba? May lang eh. May exceptions lang, tapos samahan pala, hindi ka makapasok. It should not, hindi yan ibig sabihin gross insubordination. Same with overtime. Pinag-overtime ka, hindi ka nag-overtime, hindi yan terminable offense. Kasi hindi ka naman dapat talaga nagtatrabaho more than 8 hours a day. Pag nag-volunteer ang isang manggagawa, dapat meron din siyang, na magtrabaho sa rest day, meron siyang additional premium pay pa rin doon. Pero dapat yan, agreed to with the employer. Hindi pwedeng pasok ka na lang bigla, bayaran mo ako. Magkano naman pagka ikaw ay pumasok sa rest day, Sunday o holiday work? Nakalagay lang Sunday dyan kasi dati kadalasan Sunday ang rest day, no? So, sa general, dapat nila ang rest day Sunday, pero ngayon nga, iba-iba na. Ang tawag kasi, daan sa additional payment kapag ikaw ay nagtrabaho sa rest day, premium pay. Pati pag nagtrabaho ka sa holiday, premium pay. Technical term yan, basta additional pay yun. Kapag ka overtime work na overtime pay. Pag night shift differential pay. Pero pag rest day and holiday, premium pay ang tawag nila. So, hindi ibig sabihin na nagbayaran ka na ng premium pay, hindi ka nabayaran ng overtime. Mutually exclusive, ibig sabihin, pwede magpatong. Pag nag-overtime ka, pag rest day mo, may additional bayad yon. Hindi siya ibig sabihin na, kasi di ba yung overtime, in excess of 8 hours within a 24-hour workday. Naalala niyo yun? So yung workday, kunwari, ngayon, nagtrabaho ka 8 to 5. Tapos pinapasok ka niya ulit ng alas 2 na madaling araw bukas. Overtime work yun, di ba? Tapos every rest day mo bukas. So, magpapatong yung dalawang yan. So, magkano ba? Pag scheduled rest day o Sunday, kapag nagtrabaho ka, dapat yung sweldohin mo is 130%. So, additional 30% ng sahod for that day. Kapag ka naman special holiday, tapos nagtrabaho ka, at yung special holiday na yun ay rest day mo din, 150%. Kung matatandaan ninyo, pagka, di ba, premium pay ng 30% ng holiday, special holiday. Tapos 30% din uli kapag rest day. Pero pag pinagsama sila, 50% na lang. Hindi ko alam ba't ganun ang ginawa ng batas. Mas nakakalito pa, dapat 160 na lang di ba? Para mabilis. Pero syempre, di natin alam kung ano yung wisdom ng mga gumawa ng batas na yan. Pagka regular holiday naman, di ba, plus 100% yun, di ba? Tapos rest day mo rin. So, yan, 260. So, yun, nadoble rin yung 30. So, kaya nga sabi ko, parang kakaiba yung pagka-special holiday tapos rest day, but 150 lang. Bakit pa nila ganun? Hindi natin alam. So, okay tayo, yun na yung weekly rest day. So, holiday pay naman. Service incentive leave at saka mga service charges itong chapter na to. Holiday pay muna tayo mauna. Refers to payment of regular daily wage for unworked regular holiday, 2017 Handbook on Workers' Statutory Monetary Benefits. So itong holiday pay ito, hindi naman to nagte-take effect sa lahat. No? Merong mga exceptions siya sa Article 82. Mamaya yan, i-enumerate ko lahat ng exceptions na yan. No?
Pero hindi rin daw siya nagti-take effect sa service and retail establishments na may below not less than 10 workers. So ano yung mga example niyan? Mga karinderya. List of regular holidays. 12 yan plus 1 actually. Yan, tignan niyo na lang mabuti. New Year's, Monday, Thursday, Good Friday, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day, Rizal Day, Eid al-Fitr at Eid al-Adha. May isa pang dagdag dyan, yung Election Day, every 3 years. Regular holiday din ng Election Day. Pero hindi kasi siya yearly, kaya wala siya dito sa 12 na to. Yung Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha, medyo bago-bago yan ng mga national holidays, no? Ano yan, every year nagbabago yan, no? So yung iba-iba kasi Islamic calendar, nakadepende sa buwan eh. Yung as in buwan na the moon, no? Sa phases of the moon yan nakano. So nagde-declare diyan yung Islamic community ng kung kailan ng end at saka simula ng Ramadan. Yan yung Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Ramadan yan. So NCMF, yung National Commission on Muslim Filipinos ang nag-aano niyan. Nagde-declare kung kailan yung Eid al-Fitr at Eid al-Adha. So ito pala, the date of holding of a regular national election is a holiday. So pagka pumasok, kasi ano yun eh, kaya ini-encourage ng batas na lahat tayo bumoto. So sabi niya, kahit di ka pumasok sa trabaho, meron kang 100% na bayad sa election. Barangay elections, meron ba? Oo, national elections yun. No? May national elections ngayon ng barangay sa October 30 ata. Ano yung mga Muslim holidays? No? Ito, iba ito. Hindi ito normally nagtitake effect sa atin. Mamaya dyan may listahan ng mga probinsya na kung saan regular holiday itong mga to. Yan, Amun Jadid, yan, New Year. No? So iba yan, first day of the lunar month of Muharram. Iba yan, hindi yan January 1. Yung Maud un-Nabi, sana nasasabi ko ng ano, no? Ng mabuti. Pasensya sa mga kapatid nating Muslim kung iba ang aking pagkakapigkas. So 12th day of the third lunar month kasi nakadepende nga sa buwan, sa moon yung kanilang ano. Laylatul Isra wal Miraj. Yan, tungkol kay Prophet Muhammad yan. Tapos nga itong Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha, yan ay national na. So yung unang tatlong na ano nyo, yun ay specific only in Mindanao areas. Yung 4 and 5, yan yung nagtitake effect sa buong bansa. Saan yung tatlo na yun na una nagtitake effect? Ayan, Basilan, Lanao del Norte, Lanao Sur, Maguindanao, North Cotabato. Basically sa BARM, no? Yung Bangsamoro region, doon siya nagtitake effect. Kahit ba Kristiyano ka tapos gano'n ka nakatira, entitled ka sa holiday pay? Entitled pa rin. Kasi yung proclamation ay hindi based on faith or religion. No? Yan yung case ng San Miguel Corporation versus Court of Appeals. So kahit na ano pa religion mo, basta nakatira ka sa Sulu, sa Basilan, di ba? Ikaw ay entitled doon sa unang tatlong sinabi ko kanina na Muslim holidays. Ano ang rules on compensability o kailan binabayaran ang holiday? No? Yan ay kahit hindi ka nagtrabaho sa araw na yon, sa 12 araw na yon, dapat merong 100% payment. Pag ba nag-fall yan daw sa Sunday, na rest day mo yung holiday, dapat ba 130% ang holiday pay? Sabi sa case ni Wellington Investment Manufacturing, hindi. 100% lang daw. In case ng monthly paid employees, ito, may sinong monthly paid dito? Isa. So, yung monthly pay daw ba ay kailangan may dagdag na ano pag hindi pumasok ng holiday? Di ba? Ang general rule, assumption, incorporated o kasama na doon sa iyong monthly salary yung 12 holidays sa buong taon. No? Pero meron niyang exceptions, may kolatilya. Sabi daw, magko-compute ka dito eh. Kung daw yung divisor
nung iyong monthly pay is 314. Kaya 6 na araw ka daw nagtatrabaho sa isang araw. Ay, sa isang buwan, isang linggo. I-divide mo daw yung sasahurin mo, yung monthly salary mo sa buong taon into 314. No, kapag ka daw yan ay mas mataas o papantay sa minimum wage na, ibig sabihin daw included na yung holiday. Bakit? Anong ibig sabihin ng 314? Paano nakuha yan? Kasi yan, kapag ka tinatawag mo yung 365 days, pag tinanggal mo lahat ng Sundays, 314 yun. Kapag ka 5 araw lang ang pasok mo kada araw, ang divisor daw, 261. So, tinanggal lahat ng Saturday, Sunday dyan. So, yun. Kung monthly paid, computed mo kung ano yung divisor ng inyong monthly salaries. Ito, pang faculty members, mga sa schools, no? Kaya hindi daw sila entitled sa holiday paid kapag ka hindi sila, kunwari, yung semestral break. Sem break na tapos pumatak ng holiday pay. Ano normal dyan? Araw nakikitingan. Dati pero kung ngayon, iba-iba na ngayon ang semestral break at saka summer break eh. Pero dati, nakapasok dyan, araw nakikitingan, May 1, yung mahal na araw, di ba? Ang daming nakapasok sa sem break na holiday eh. Pero, ngayon ata, September na ata ang sem break, tama ba? Kasi dati sa amin, March ang last day eh. Tapos April, May ang ang summer break eh. Matanda na ako. So yun. No work, no pay yan. Ang mga faculty. Pero entitled sila sa regular hourly rate sa mga special holidays. No? Or when classes are called off or shortened. Kaya pinauwi. Dahil may rally, may bagyo, may baha. Di ba? The full day daw sila ay dapat compensated. Kasi hindi naman daw nila kasalanan yun na cancel ang klase. So, yan yung Jose Rizal College versus NLRC case. Pag piece rate, pag binabayaran ka for piece rate, kasama ka ba sa holiday pay? Kasama. Kasi yung piece rate lang naman is a manner of payment. Manner kung paano didetermina yung ibabayad sa'yo. Paano mo kukumpitin? No? Kasi iba-iba araw-araw ang nun eh. Ang take home pay pag piece rate ka, di ba? So sabi sa batas, yung 7 araw bago yung holiday na yon, kung magkano yung average mo na kinita sa 7 araw na yun daw yung equivalent ng holiday pay mo. I-average yun. Yung mga seasonal, pag off-season, kunwari, marami dyan seasonal, sa Pasko lang. Pag bare months lang kinukuha. Diba? September, October, November, December. Pagdating January, wala na silang trabaho. Pagka yung bang mga holiday ng off months, ibig sabihin January hanggang August, entitled sila sa holiday pay kasi September pa sila ulit kukuhanin eh. Hindi daw. Pag off-season. Pero kapag ka doon sa between September to December, ng mga holiday pay, kasama daw sila doon. Ito, stevedores. Ano daw ba? Entitled ba? Kayo ba, stevedore, entitled ba kayo sa holiday pay? Yan. Entitled daw kayo sa holiday pay. Kahit daw hindi regular yung iyong trabaho na araw-araw, di ba? Kasi dati ganun eh, hindi araw-araw. Pero ngayon, araw-araw na kayo, no? Formula to compute wages. Ito, ang DOLE naman nag-i-issue sa kada ngayon. Yan ang practice niya ngayon eh. Kada may holiday, mag-i-issue siya ng computation. Pero pare-pareho lang lahat yan. Dito yan nakadepende sa 2017 handbook ng DOLE. No? Pagka regular holiday, pagka nagtrabaho ka, hindi ka nagtrabaho, may sweldo ka pa rin. No? 100%. Pag nagtrabaho ka, 200%. So, double pay ang tawag dyan. No? Yung pinaka gusto nating naririnig bilang manggagawa, double pay ng araw na yan. Kapag ka nag-overtime sa regular holiday, ayan, 200% plus 130% ulit. So, yun yung overtime pay.
Pagka holiday, regular holiday, tapos rest day mo, ayan, 200% plus additional 130%. Kapag ka nag-overtime ka, rest day mo, tapos holiday mo, ayan, doble-doble yun. 200 times 130 times 130. Pagka yung mga special days o special non-working day, ayan, ano daw mga rules na mag-a-apply? Kapag hindi ka nagtrabaho, no work, no pay. Ano example niyan? Quezon City Day, San Juan Day, mga ganyan na local, normally na special non-working day. Pero pag nagtrabaho ka, additional 30%. Pag nag-overtime ka, another 30% na naman. Ang talaga pinagkaiba lang ito, pag rest day mo, tapos special day, special working day, 150. Parang hindi siya ano, kung obsessive, kung OC ka, parang hindi nakasunod sa lohika, ng buong labor code. Pero yan yung batas, 150. Pagka special working days naman, di ba? Kaya may special non-working sa special working. Kakaiba yun. No? So, no work, no pay. Tapos, kapag pumasok ka, wala rin, 100%. Pero sabi nga, kung may union kayo, pwede nyo stipulate yan 110% o 120, di ba? Wala namang pumipigil sa mga tao na gawin yon. Ito yung mga list ng official non-working special holidays, no? Ito yung nagte-take effect all over the Philippines. Of course, meron mga local nga na special non-working holiday tsaka special working holiday. It depends on the geographic location. Pero ito, mga 130% to. All Saints Day, November 1. Last day of the year, December 31. Ninoy Aquino Day, no? So, August 21. Yan. Kaya 'di ba, sabi nila yung Atom, kaya Atom August 21 movement si Atom Arroyo daw. Yung Ninoy Aquino Day kasi doon siya yung pinatay siya. Local, those declared by local ordinance. Ito binalik to, no? RA 9492. Holiday Economics Law. Gloria time ito na batas nung panahon ni Pinoy at saka ni Duterte, hindi yan pinatupad, pero ngayong panahon ni BBM, pinatupad uli yan. Kaya nga itong nung Friday, di ba? Naalala, yung Feb 25 na EDSA, Sabado yun, kahapon yun dapat Pero minove nila na Friday para daw holiday economics. Kaso, in-announce lang Thursday ng gabi ng alas 7. So, kasi di ba ang reason kung bakit may holiday economics, ang reason ng batas na yan, para daw to spur tourism, local tourism. Kasi kung may mga long weekend, pwedeng magplano daw yung mga manggagawa, yung mga Pilipino, magpasyal, di ba? Para yung ekonomiya mas sumigla. Paano ka makakaplano ng pasyal kung the day before lang yun, di ba? So it defeats the purpose nga. Pinagkaiba ng regular at saka special holiday. So kapag ka regular holiday, pumasok ka, may bayad. Special holiday, walang bayad. Limited sa 12 lang. +1. Ibig sabihin +1 yung elections. Election day. Yung regular holiday, yung double pay. Yung special work holiday, pwede mag-declare dyan ang kongreso, ang presidente, o local mayor, governor. Sila bahala dyan. Double holiday pay. Kailan to nangyari? Nasabi ko na ata to last meeting. Araw na Kigitingan or Good Friday or Monday, Thursday yan. Nag-overlap yan kasi movable date yung mahal na araw. Kasama ba? Dapat ba double pay o triple pay? Yes, triple pay yan. Pag pumasok ka. Pag hindi ka pumasok, double pay. Bakit daw? Kasi para daw hindi dapat daw nababawasan yung 12 na regular holiday sa isang taon. Kasi nga, nasa batas na yon, entitled na lahat ng manggagawa doon. Kapag ka daw one time mo lang binayaran, kahit yung nagpatong yung holiday, yun daw ay kabawasan ng statutory benefits na binibigay ng batas. Pagka double holiday tapos rest day mo, pinakamasarap sa lahat.
pumasok. Tapos pumasok ka. So, 390%. Nag-compute tayo dyan noong nakaraan, di ba? Single holiday rule. Ito yung ano. Kasi may tendency, ang inaaresto ng labor ko dito, may tendency ang manggagawa daw, pag may scheduled holiday, papahabain niya yung holiday niya. Hindi rin ako, kunwari, holiday bukas, hindi na rin ako papasok ngayon para makapag-bakasyon, parang ganun daw. Ano. So, may mga rules na sinet yung labor code na dapat pumasok ka the day before the scheduled holiday o the day kung kailan ka dapat pumasok before the holiday. So, ang rules dyan, for example, kapag ka leave of absence without pay ka, kunwari, bukas holiday. Ngayon, nag-leave ka ngayon, pero without pay, hindi ka entitled bukas ng holiday pay na pag hindi ka pumasok. Dapat daw leave with pay immediately preceding the holiday. Ayan, isang ano yan, illustration na ano. Ayan, kunwari ito Friday, kunwari regular holiday, pero Thursday ay rest day mo. Pero pumasok ka ng Friday, entitled ka sa holiday pay? Oo. Kapag ka regular holiday sa Friday, tapos rest day mo ng Thursday, pero absent with pay ka nung Wednesday, entitled ka ba sa holiday pay? Oo. Ayan. Kailan ka hindi entitled? Kapag kayan nga, regular holiday Friday, Thursday rest day mo, tapos absent ka without pay nung Wednesday, kasi yun yung dapat mong pasukan talaga, hindi ka entitled ngayon sa holiday pay pag hindi ka pumasok ng Biyernes. So, ganun din. Kapag kahit rest day, special day, pareho lang ang epekto. Hindi, yung mga ibang kumpanya nag-i-impose dapat daw before and after. Walang ganun. Hindi po pwede yun. Before lang ang nasa batas. Except pag nasa CBA. Pag nagkasundo yung manggagawa at saka yung merong case niyan, before and after. Pero general rule, pag wala sa CBA, before lang. Hindi pwede mag-impose ang employer ng additional requirements for entitlement ng holiday pay. Pagka, kunwari, ito, nung COVID, marami yan, business closure, nagsara, tapos nung 6 months sila nagsara, tapos na may holiday pay, kailangan mabayaran yon. Dito, sabi ay kailangan daw bayaran, except kapag ka inallow ka daw ng Secretary of Labor. Kunwari, di ba meron yung mga nag-floating status ng 6 months? Kailangan pa rin daw bayaran. Pag magkasunod na holiday, ganun pa rin yan. Same rules do sa kanina. Minsan nagkakasunod yan nga yung araw ng pagitingan tsaka yung mga mahal na araw. So yun, dapat siguraduhin ninyo na the day before the holiday na dapat ka pumasok, ay pumasok pa. Parang ganun lang rin yan. Basahin nyo na lang to sa pag-sinend ko na sa email ninyo yung mga modules. Pero same lang rin yan nung discuss ko kanina. Service incentive leave. Kailan daw nagkakaroon ng service incentive leave pay? Kapag ka daw ikaw ay at least naka-isang taon pa na sa trabaho, yung mga succeeding years mo sa trabaho, pwede ka nang mag-leave with pay ng 5 days kada taon. Tandaan po ninyo, walang ibang nakalagay na leave sa labor code, kundi ito lang. Walang vacation leave, walang services, walang sick leave, walang birthday leave, wala lahat po yan. Ito lang ang nag-iisang leave sa labor code. Of course, sa ibang batas, sa ibang special laws, may maternity leave, paternity leave, etc. Pero sa labor code po, ito lang. Wala rin batas sa vacation leave, sick leave. So, kahit daw continuous o ano yun, kunwari, seasonal ka lang, hindi ka naman nagtrabaho ng last 7 months, 3 months lang. Pero mag-isang taon ka na sa trabaho niyan, entitled ka daw sa service incentive leave pa rin. Kasi yan ay pang motivasyon daw ng manggagawa na huwag umalis dun sa employer.
para tumagal siya doon. Yan, the case of JPL Marketing Promotions versus CA. Sino ang exception? Ang hindi entitled sa Service Incentive Leave Pay. Una, empleyado ng gobyerno. Bakit? Kasi mas marami nga silang leave sa atin. Minsan nga, basta gusto lang. Managerial employees as defined in Book 3. Ano natin yan, no? Alam niyo kung sino managerial employees, di ba? So, hindi sila entitled sa Service Incentive Leave Pay. Kasi nga, hindi naman sila covered ng labor code. Field personnel na unsupervised. Ibig sabihin yung hindi kinokontrol ng employer yung oras ng trabaho nila at yung manner kung saan ng trabaho. Yun daw meron ng mga vacation leave with pay na 5 days, at least 5 days. Na paid, ha? Paid. Tapos yung mga establishments, ito sinabi na kanina, employing less than 10 employees. At panghuli, yung mga kasama sa bahay, mga driver. Hindi sila entitled sa service incentive leave. Kasi iba yung nakalagay doon sa kasambahay law. Note, employees engaged on task or contract basis of purely commission basis ay hindi automatically exempted sa SIL. No? Depende sa classification ng kung anong klase kang field employee. Kapag marami kasi mga commission basis na hindi naman field employees eh. So ang pagka kunwari, mga insurance agent o insurance employees na may commission na nasa opisina naman, hindi naman sila sa field. So may service incentive leave. Pero yung mga commission agents, commission employees na nasa labas, umiikot sa mga kliyente, ayun, walang SIL yun. So it depends kung sila ba ay field personnel o hindi. Conversion to monetary equivalent. Ang service incentive leave, pag at the end of the year, pag di mo nagamit, yan ay pwede mong either i-cash mo or i-roll over mo next year. Pwede yan i-roll over sa susunod na taon. Ito, kaya kanina exempted yung mga kasambahay, under kasambahay law, pag daw at least rendered 1 year of service, may annual service incentive leave na 5 days. Pero provided that hindi daw yan cumulative o kung sabihin, hindi daw yan nakikarry over sa succeeding years. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yan. Siguro baka kasi hindi ayaw ng mga congressmen at senador na yung mga kasama nila sa bahay ipunin yung kanilang service incentive leave ng kasama sa bahay tapos gawin isang buwan magbakasyon kasi kailangan nila siguro sa bahay yun. So ako, I think medyo selfish yun. No? Bakit may distinction sa kasambahay at sa ano? Kung gusto magbakasyon ng isang buwan di ba? Maipon niya. Ewan ko. Yun lang naisip kong dahilan kung bakit iniba yan Magkano yung daily rate ng basic? Kunwari, gusto mong in-cash, magkano? Kasi kunwari, 10 years mong inipon. So, 50 days yun. Ngayon, 10th year mo, gusto mo, i-convert ko na sa cash. Magkano yung, yung current salary mo daw ngayon? Yung times 50. Pag ganun. So, ano yan? Hindi yung time ng 10 years before o yung every year na kukupitin, hindi. Pagka hindi kinukuha yan ng employer, ay ng employee, yung service incentive leave, yan ay automatically carry over. So yan ay hindi sakop ng yung 3-year prescription period ng money claims sa labor code. Kasi under Article 306, sabi daw, pagka daw hindi mo kinuha yung below minimum wage ka, hindi mo yan inaksyonan, 5 taon ka na kunwari doon. Nung pang 5 taon mo, tsaka ka lang nagkaso, magkano i-award sa'yo ng labor arbiter? 3 years lang. Kasi nga, sabi, hindi mo daw pinaglaban yung karapatan mo. Di po. Ang service incentive leave, dahil nga yan ay cumulative, no? Yan ay nakikarry over. So, hindi yan sakop ng 3-year prescriptive period.
Kasi nga, pag hindi yan kinuha ng manggagawa, doon sa year na yun, ang presumption ng batas ay cumulative, kinary over mo yan sa next year. So, nagiging demandable lang siya pag dinemand. Nagiging due lang siya kapag dinemand ng manggagawa. Medyo ano yan eh, pupunta tayo dyan sa 3-year prescriptive period na yan. Medyo hindi ako agree dyan sa 3-year prescriptive period. Dahil nga, karamihan ng manggagawa, hindi naman alam yung batas. So ang rason kasi ng batas kung ba't may 3-year prescriptive period, tinulugan mo daw yung karapatan mo. Karapatan mo nga yan na makatanggap ng ganyan, ng overtime pay, ng night shift differential, ng holiday pay, pero hindi mo daw pinagtanggol yung karapatan mo. Kaya nga ako nagaganito na paralegal training, kaya nga ako may Facebook, YouTube page. Bago mo papaglaban karapatan mo, kailangan alam mo muna karapatan mo. Karamihan ng manggagawa di alam mo karapatan. Tapos 3 years. Para mo lang ni-reward yung employer na tuso. Diba? So, ito yung sinasabi ko na kanina. Ay, nag-accrue lang yung service incentive leave kapag ka at the time na demand. No? So, doon lang siya pwedeng, hindi siya nagpe-prescribe agad. Yung part-time workers, kasama ba sa 5 days SIL? Yes, kahit part-time. Meron pa rin basta naka-isang taon ka na kasi continuous or unbroken ang nakalagay sa ano. So kasama pa rin, pwede pa rin siya mag 5 days service incentive leave. Piece rate. Pagka working inside the premises, kunwari may factory, gumagawa kayo ng bag. Tapos binabayaran kayo ng per bag na ginagawa mo, natahi mo. Pag inside daw, may sa factory, may service incentive leave. Pag sa labas kayo, sa bahay, tawag dyan mga cottage industries, wala daw service incentive leave. Kasi nga, wala ka namang araw ng trabaho eh. Paano ka bibigyan ng 5 days, sabi ng batas? Pag unsupervised ng employer, yun nga, pag nasa bahay, hindi rin daw yan sakop ng service incentive leave. Mark Rocha International versus NLRC. Pagka above minimum wage ka daw, yun daw SIL, including the 13-month pay, ay hindi po pwedeng sasabihin ng employer na ay kasama na yan, incorporated na doon sa salary niya yung kanyang 13 months saka SIL. Kapag ka wala kayong kasulatan na ganoon ang inyong arrangement. Kasi mayroong mga itong sa JPL marketing promotions, mas higher than minimum wage. For example, ngayon 570 dito, di ba? Minimum wage. Pinapasweldo mo kunwari 700 pesos per day yung manggagawa. Wala naman kayong kasulatan na kasama na yun na yung SIL. Tsaka yun na yung 13th month po. Kasi pwede yun eh. Pwede mong incorporate na. I-spread mo sa buong taon yung 13th month pay tsaka SILP. Maraming mga kumpanya gumagawa niyan. Pero dapat yan, may kasulatan. Yung JPL marketing, wala siyang kasulatan. Nung kinasuhan lang siya, tsaka lang siya sabi, hindi, yan na yun eh. 700 per day nga yan. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi daw pwede pag walang kasulatan. So ano ba yung mga ibang leaves ng batas? Ito ay mga wala sa labor code, kumbaga nasa special law. No? So yung paternity leave, RA 8182, maternity leave, solo parent leave, no? Ilan yung paternity leave? 7 days plus 7 pag binigyan ka ng asawa mo. Yung maternity leave? 105. 105 extendable to plus 15 days. Tapos pwede mo ibigay yung 7 days sa lalaki, sa asawa mo. Pwede mo pa extend yun another 30 days pero wala nang bayad. Solo parent leave. Ilan yan? 7 days. Battered woman leave. Kailan yan battered woman? Ano yung 1962? Violence Against Women and Children yan, yung RA 1962. And in battered woman, yan ay ano yan?
specific ano yan, hindi lang binubugbog. Psychological condition yan sa batas. Technical ang meaning ng battered woman. Ibig sabihin daw, pag battered woman ka, yun ay may cycle daw yan na ano, sinaktan ka tapos nakipag-reconcile tapos akala mo ikaw yung mali. So it's a psychological problem ng mga binubugbog na asawa daw na akala nila sila yung mali dun sa kaya sila binugbog. Parang ginaslight kasi sila ng lalaki, parang ganun. So entitled daw yan sa leaves kapag ka battered woman. So kailangan niya may declaration ng psychologist. 30 days yan. Pero medyo mas stringent yung requirements. Gynecological surgery leave. Ano ibig sabihin yan? Sa Magna Carta for Women yan, yung RA 9710. Yung gynecological disorders, ano yung mga yon? Pertaining to the reproductive system ng babae. Yun yan. So hindi ko kabisado yung mga sakit eh. Nakalista yun sa Magna Carta for Women. Tapos nakalista rin ko ilan yung leaves na per ano. Iba-iba eh, iba-iba. So generally, benefits na yan, non-cumulative and non-commutative. Ibig sabihin, pag di mo ginamit, wala na yung mga leave na yan. Di mo ginamit yung parental solo parent leave mo, wala na. Hindi yan pwedeng ipasa next year, hindi ipasa sa susunod mong anak. So, o ipasa sa susunod mong asawa, hindi mo pwede. Pag di mo ginamit, wala na. Except kapag ka daw, merong kontrata o merong CBA na pwede mong i-cumulative. So sa CBA, pwede mong ipa-approve yun eh. O kaya kapag ka, yun na talaga yung practice ng employer dati pa. So yung ang technical phrase dyan it has ripened into a company practice. Kasi kapag ka daw ganun, it is already due and demandable. Hindi na pwedeng bawiin mag-isa ng employer kapag kaya na ay company practice na. It applies to lahat ng klase. Nagbibigay talaga siya ng 13th month pay kasama ng may Christmas bonus pa. Diba? Magkaiba kunwari. May mga ganyan. Hindi niya pwedeng ay, ano lang pala, 13th month pay lang pala ang merong batas. Wala palang batas sa Christmas bonus. Bawiin niya yung Christmas bonus. Tapos mga 10 taon na niya ginagawa, 5 taon. Hindi pwede. So it applies to everything. Vacation and sick leave. Ito, sinabi ko na ito kanina. Wala yung batas. Wala kang makikita. Suyurin mo lahat ng batas. Wala makikita VL o SL dyan. Except, kapag ka nga yan, management discretion. No? Kapag ka company practice. Or kapag ka may CBA. Sino may mga CBA dito? Taas kamay. So, halos lahat pala. O, di ba? Lahat kayo, meron kay BLSL? Meron, di ba? Actually, yan ang isa sa mga inuuna na priority ng manggagawa. Actually, pag nakapag-union, sigurado may BL, may SL yan. Sigurado may salary increase dapat yan. Yan yung mga una eh. Kasi it lightens up the work of the employee. So dahil nga voluntary ang pagbigay ng BLSL, may pwedeng mag-impose daw ng rules and regulations yung employer sa pagkuha niyan. Ito yung kapag company practice ha. Siyempre kapag ka CBA, pagkakasundaan niyo yung rules and regulations na yan. No? So, kunwari, ano mga example niyan? O, kailangan 5 days before mo mag-BL o mag-SL, mag-fill up ka ng form o dapat approve yan ng iyong supervisor, mga ganyan. Ano pinagkaiba niya sa SIL, sa Service Incentive Leave, yung BLSL? So, SIL, mandatory, yung BLSL, voluntary except pag may CBA. SIL, yung intention daw kasi niya, alleviate the economic condition of the workers. No? Sabihin, dahil isang taon ka na nagtrabaho, may karapatan mo naman magbakasyon daw. So, SLBL, mas ano yan. Actually, halos wala akong nakikita masyadong pagkakaiba dyan sa rationale. Yan ay para makapahinga.
talaga ang manggagawa. Pero sadly, walang batas yan, BLSL. Pag naging senador ako, gagawa pa ng batas. Cannot be waived. Hindi pwede, SIL, kunwari, nakalagay sa employment contract nyo, na mini-waive o hindi ka natatanggap ng SIL, pwede ba yun? Hindi. Void yun. Kahit na nakapirma ka pa, kahit may tambard ka pa, hindi po pwede yan i-waive. Ang SL, commutable. Sabihin, convertible to cash at saka nakikarry over. BLSL, hindi commutable o convertible to cash except pag nakalagay sa CBA. Normally, nakalagay sa CBA, convertible to cash. Ilan ang BLSL nyo? 25-25. Kayo? 15-15. 15-19. Kayo? Ano pinakamataas? 20. Sa kanila taas. Oh. Sa inyo, sa iba, De Los Santos. 36. 36 lahat. So mga 18, no? 18. Sino pa iba? Ilan? 19. 18. 24-15. Ilan? 23. Oh, mataas yun sa inyo rin. Wala pa. Yung 25, oh, pinakamataas, 23. Ano yun, no? Convertible to cash. Carry over. Binibigay yearly. Carry over. Ayan, maganda yan. Nagkaka-compare kayo para pagka next CBA nyo, ay, alam niyo pag si ano, ganyan. Di ba, kaya naman bibigay yan eh. Next, service charges. Again, ano yung service charge na yan? Sino ditong nasa service industry? Hotel, restaurant, wala, no? Ayan. Pero ano yun na rin natin? Dati kasi 85% daw papupunta. Di ba pag kumain ka sa restaurant, yung bill mo may service charge. Yeah. Normally, mga 10% yan, 20%, ganyan. Yung 85, kinukolekta yon, yung 85% daw nun, dapat sa empleyado, 15% sa management. Pero yan, nabago na yan. May, hindi, RA 11360. Kailan lang to? 100% na. 2019 lang ata to. 100% na sa manggagawa lahat. No, so nag-apply lang yan sa mga hotel, restaurant, saka yung mga nangongolekta ng service charge. So lahat yan, ng, kahit part-time, kahit contractual, dapat kasama sila sa distribution service charge. Hindi lang kasama yung management, saka managerial employees. Si probationary, kasama pa rin yan sa service charges. Lahat ng klase. Tuwing kailan dapat daw binibigay? Once every 2 weeks, not exceeding 16 days. Ang service charge. Yan daw kasi ay profit share kasi yan eh. Hindi yan salary eh. Yung service charge. So kung kunwari, yung restaurant o hotel, tinanggal na yung service charge. Ano daw mangyayari? Yung share daw shall be considered integrated in their wages. No? So yung basis ng amount ay depende do sa average share daw per employee doon sa 12 months period. Kung magkano yung kanyang tinatanggap natin na service charges. Bakit? Ba't ganyan? Kasi nga, non-diminution of benefits. Benefits siya, profit share na yan eh. Tapos tinanggal bigla ni management, wala naman siyang mapapala doon kung tinanggal niya eh. Hindi naman napupunta sa kanya eh. Ikaw mag-shoulder. Taasan mo yung sweldo ng mga manggagawa mo, integrate mo sa sweldo nila. Kasi nga, ano yan ay company practice na yung service charge. Hindi na pwedeng bawiin basta-basta unilaterally. Pag walang service charge pero may mga tips na lang, ano daw yung ano na yun, yung mga tips na daw yun, dapat iniipon. Tapos, i-distribute din sa manggagawa. So, iba pa yun. Pag may parehong service charge, tapos may tip pa, di pagsasamahin yun.
Nagtitip ba kayo sa mga restaurant, sa mga Grab? Sa Pilipinas walang ano eh, walang kultura ng pagtitip. Pero parlor, nagtitip. Yan, mga barbero, barber. Individual sa inyo eh. Sa US kasi tsaka sa Europe may ano yan, may kultura na dapat nagtitip ka ng 5 to 10% ng kung magkano yung bill mo. Ganyan. Pagka di ka nagtip, galit yung mga manggagawa doon. Kasi nga, ang napakaliit ng sweldo nung, kunwari bartender, napakaliit. Walang sweldo nga ata eh. Sa tip lang siya nabubuhay. So ito yung sinasabi ko kanina, service charge is in the nature of a profit share. Therefore, cannot be deducted from wage. For example, natanggal ka sa hotel. Ito yun yung kaso ni Mayan Hotel. Tanggal ka, tapos nanalo ka sa kaso illegal dismissal, magkano yung separation pay mo, back wages? Kasama daw ba yung profit share ng yung service charge? Sabi diyan, hindi. Kasi nga, profit share yun. Hindi yun part ng wage. So, sabi sa batas, yung separation payment, back wages, shall be in the form computed using your basic wage. So ito, ano lang to, summary. Kailan nag-take effect ang minimum wage, holiday pay, yan, etc. So basahin niyo na lang to pag sinend ko sa ano sa inyong mga email yung module na to. Bakit mayroong non-agriculture diyan? Kasi sa Wage Rationalization Act, iba yung distinction ng agriculture at saka non-agriculture. Kunwari, sa minimum wage lang sa Metro Manila, pag agriculture daw dito, 533 lang minimum wage. Pagka non-agriculture o industrial, 570. Pero I think, di ko lang alam kung meron pang agriculture sector dito sa NCR. Pero buong ano may ganyan. Buong Pilipinas. So ayan ha. Kayo nang bahalang mag-ano dyan. Basahin nyo na lang kung yung summary na yan. Yan yung dulo na ng ating first part. Module. Break na tayo muna dahil wala akong tubig sa lalamunan. So 15-minute break tayo.